All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat muli? Welcome dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, unahin na natin si Ping Lacson. Umamin si Ping Lacson na wala siyang moral ascendancy. Ano po yung tinatawag nyong moral ascendancy? Kumbaga, wala kang karapatan na magsabi ng ganito kung ikaw naman ay hindi matuwid o ginawa mo rin ito. Yun na ng aking sigurong mahabang pagkakaintindi sa moral ascendancy. Kumbaga wala kang moralidad. Tama po ba mga kababayan? Pero ang pagkakaintindi ko diyan sa moral ascendancy, yun nga po, no? Na ikaw bilang isang tao, hindi ka pwedeng mag-advise o magturo o magsabi ng, ganito ang gawin mo wag kang magiging ganito. Ikaw naman pala, ginawa mo rin yung sinasabi mo. So wala kang karapatan mag-lecture ng ganitong bagay kung ikaw mismo ay gumawa ng ganon. Halimbawa, tulad ng si Ping Lacson, no? Hindi siya pwedeng sabihin, wag kang tumakas, wag kang magtago. Bakit? Siya po tumakas nung panahon ni Gloria na siya ay dinadawit doon sa parang daser case, no? O whatever yung hinahabol siya ng gobyernong Gloria noon, ang ginawa niya, tumakas po siya. Nag-run away siya sa ibang bansa. After a year lang siya bumalik nung pinatunayan ng korte na wala po siyang sala. So itong si Ping Lacson sa press con niya kahapon, umamin naman siya without hesitation. Sabi niya, wala naman akong moral ascendancy para sabihin sa taong ito na wag mong gawin yan. No? Kasi ako rin po, noon, tumakas ako. Sa pagtakas niya, siyempre, nagtago din siya. Equivalent na yun, siyempre. Pag tumatakas ka, may pinagtataguan ka, may tinatakbuhan ka. Kaakibat na yun, mga kababayan. O ngayon, bakit po ganyan ang sinabi ni Ping Lacson? Na wala siyang moral ascendancy para sabihin sa taong ito na huwag kang magtago. Ang magandang gawin mo, since wala pa naman yung sinasabi nilang warrant of arrest sa'yo ng International Criminal Court, hanggat walang physical paper na yan, walang physical warrant, pumasok ka sa Senado at magtrabaho ka. Yan po ay walang iba kundi si Bato de la Rosa. Paulit-ulit din tayo dito na ito pong si Bato de la Rosa ay simula po nung nag-adjournment sila nung October 13, no? Bumalik sila ng November 11, hindi na po siya nagpakita sa Senado. Hanggang ngayon po, wala po, hindi po nagpapakita si Bato. Dinidepensahan na lang siya ng mga kapwa niya senador tulad ni Tito Soto na hindi naman kami kabilang sa no work, no pay policy ng nasa labor code kasi mga special kami. Mga entitled kaming mga senador. Hindi kami katulad ninyo mga ordinaryong mamamayan. Pasensya kayo. Binoto nyo kami. Nagpakatanga kayo. Ngayon, nalaman natin na ito palang kongreso ay merong ganong mga polisiya na hindi kami sakop ng labor code ninyo. Hindi kami mga pipitsuging mga manggagawa. 'Di ba? Ganun po sila ka-privilege. Sila rin ang gumawa ng rules na 'yan. Biruin nyo ordinaryong manggagawa, pag ilang araw nang hindi pumasok, isang araw lang hinahanap ka na without excuse. Si Bato wala pong excuse no? Walang doctor's note, walang kung ano man ang excuse niya, wala po, walang physical letter, walang communication sa Senate President, wala po. So tayo ginagago. Tayo sumusunod sa patakaran. Sila po, okay lang hayahay. Sige, mag-absent ka, wag kang magtrabaho, okay lang yan. Hinalal ka naman ng taong bayan.
Oo, karapatan mo yan. Hinalal ka nila, pinili ka nila. So, parang sinasabi natin, okay lang, sige, ihalal natin sila. Maski na hindi kayo magtrabaho, pasasahurin namin kayo. Kasi kayo, ginusto namin kayo Para, buti pa yung patabaing baboy. Buti pa yung alaga nyong mga kambing o hayop, mga manok. May silbi at the end. Ipinakukumpara lang natin Parang nagtanim ka dyan ng puno ng kamati sa backyard mo, puno ng ampalaya, malunggay. Sila mamumunga. O nag-alaga ka ng manok para paitlogin. O di kaya ibenta mo sa market dahil ikaw ay nagmamanukan, ganon. May silbi po sila. Itong mga mambabatas natin, mga patabaing hayop, ang hayop na walang kwenta, mga kababayan, nuisance, mga peste tulad ni Bato. Wala po ni isang statement from Bato. Ngayon, ang sabi ni Ping Lacson, wala naman akong moral ascendancy para sabihin niya, magtago, wag kang magtago. Wag kang magtago, wala pong karapatan. Si Ping Lacson kasi, si Ping Lacson ginawa niya rin yung pagtakas. Kumbaga, tumakas ako, tinakbuhan ko din yung humahabol sa akin. At sa pagtakas ko, syempre nagtago din ako para hindi nila malaman kung nasaan lugar ako noon. O, di ba? So sabi niya wala po akong karapatan. Ang masasabi niya lang kay Bato since wala pa naman yung physical warrant, wala pang totoong warrant na lumalabas, mainam na pumasok ka na lang muna sa Senado. Gawin mo yung trabaho mo, which is true. Tama naman yun. No? Ako po umaayon ako kay Ping Lacson. Wala kang karapatan at sino ka magsabing wag siyang magtago dahil ginawa mo. Ang masasabi lang natin, Bato, kung talagang matapang ka, kung talagang tunay na lalaki ka, hindi ka natatakot dyan, wala pa naman Unless, sabi ni Ping Lacson, nakita niya personally yung warrant. May nagpakita sa kanya kaya ayaw niya nang lumabas kasi anytime pwede siyang hulihin. At sinasabi rin niya, kasi sabi daw ng mga kapulisan tulad ng DILG na si John Vic, sinasabi nila, alam nila kung nasaan si Bato. Nandun lang daw sa Davao City, nagmomotorsiklo, biruin nyo, naghahayahay. Senador ng bayan, hayahay ang buhay. Sumasahod ng mahigit 100,000 piso kada buwan. Ang sarap ng buhay, mga kababayan. Ang pinatratrabaho niya, mga staff niya, mga kamag-anak niya rin. Takpanan sila, mga kababayan. Yan ang masakit Ang sabi lang ni Ping Lacson, siguro ganun ang mga kwento, no? Either na totoo 'yon o ibinabaling lang, no? Parang taktika lang. Ginawa din daw ni Ping Lacson 'yan nung panahong siya ay PNP chief. Sasabihin ko nandito si Bato, pero 'yun ang alam nyo, pero hindi pala. May totoo pala na yung impormasyon. Parang lang, the art of war. Oo, ganun. Para makampante si Bato, na hindi nila alam kung nasaan ako, nasabi nila nasa Davao City lang ako. Yung pala alam na ng kapulisan, no? So doon po sa interview ni Ping Lacson, sinasabi niya, hangga't maaari wala akong karapatang sabihin niyang kay Bato na huwag kang magtago. Ang masasabi lang, pumasok ka sa Senado, magtrabaho ka, yung mandato na binigay sa'yo ng tao, gampanan mo. Hindi yung nagpapakaduwag ka, Bato, wala po Kaya dapat si Trillanes, i-petition mo na yan, wag mo nang antayin pa yung next sona ng Pangulo, yung next session. Hindi po nagsasayang tayo ng taxpayers money, nagpapalaki tayo ng patabaing baboy, kung ika nga nung mga lolo't lolo natin noon, lola't lola natin, mga patabaing baboy, ibig sabihin mga walang silbi, buti pa yung baboy. Okay, punta naman tayo dito sa pinuno ng Senado, si Senate President Tito Soto. Meron po kasing nagtanong sa kanya kung sa pamunuan daw niya bilang Senate President, kung sakaling maaprubahan yung impeachment na hiyain labang kay Sara Duterte itong susunod na buwan, ano daw ang gagawin niya? Halimbawa, sabi ni Soto, kung
nag-approve yan sa House, ha, na impeach uli sa House si Sara Duterte, ang gagawin daw po niya, sasabihin ko na sa inyo, hindi siya tutulad kay Chis Escudero. Magpo-forthwith si Senate President Tito Soto. Ibig sabihin, ilalatag niya yan. Hindi niya gagawin yung ginawa nitong mga Duterte senators na ito, the likes of Chis Escudero, sila Holy Spirit, at si Remand. Oo, si Boy 10K. Ha? Yan ang ano niya, hindi niya gagawin. Hindi siya tutulad kila Chis Escudero na kung ano-ano ang pinaggagawa para lang po hindi matuloy ang impeachment trial ni Tokmol. Kumbaga, kinampihan po nila si Tokmol. Ano kapalit? Yun lang yun. 'Di ba? Constitutional naman yung impeachment At ito, tiyak, daraan ito sa tamang proseso. Malamang yung mga filers nito na mga progressive group, rights group, hindi na po makikitaan ng butas ni Marvic Leonen. Okay? At ang Supreme Court. Ang sabi lang ni SP Soto, magpo-forthwith ako. Immediately. Yun ang sabi sa Constitution Pag pumasa na yan sa House, ipo-forward sa inyo, and then forthwith shall proceed forthwith with the impeachment trial. Senate has the sole power to trial. Di ba? Hindi niya tutularan si Escudero. You will not repeat the same mistake or stupidity, idiocracy of Escudero and his cohorts. Okay, kung kayo po, ano pang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.